Akala niya ang perfecto niya. Tingnan natin kung gaano siya kasikat katapos nito. Ano nga ba ang cyber libel? Halikayo't talakayin natin ang cyber libel. Ito ay isang uri ng paninirang puri na ginagamit ang makabagong teknolohiya katulad ng ating computer, cellphone o internet. Ito ay nangyayari kapag ang isang tao ay naglathala ng mali at paninirang pahayag online na sumisira sa reputasyon ng ibang tao. Ngayon, talakayin natin ang batayan ng batas. Sa Pilipinas, ang libel ay pinaparusahan sa ilalim ng Republic Act No. 10175 na mas kilala bilang Cybercrime Prevention Act of 2012. Pinapalawak ng batas na ito ang umiiral na krimen ng libel sa ilalim ng Article 355 ng Revised Penal Code upang salawakin ang mga gawaing ginagawa sa pamamagitan ng computer system o anumang online platform gaya ng social media, blog, website o messaging apps. Ang libel sa pangkalahatan ay tumutukoy sa isang pampubliko at mapanirang pagbibintang ng krimen, bisyo o kapintasan, totoo man o hindi, na naglalayong sirain ang dangal, puri o tiwala ng isang tao. Kapag ang ganitong paraan ay ginawa online, ito ay tinatawag na cyber libel. Sa ngayon, ating talakayin ang elemento ng cyber libel. Una, mapanirang pahayag o tinatawag sa Ingles na defamatory imputation. Ang pahayag ay dapat nakasisira ng reputasyon ng isang tao. Pangalawa, tiyak na biktima o identifiable victim. Kailangang malinaw na tumutukoy kung sino ang sinisiraan. At ang pangatlo ay paglathala o tinatawag sa Ingles na publication. Kailangang naipahayag o naipakalat ito sa publiko, halimbawa pag-post sa social media. At pang-apat ay may masamang hangarin o tinatawag sa Ingles na malice. Kailangang may layunin o intensyon na manira. At pang-lima, gamit ang teknolohiya, use of technology, na kailangang ginagawa ito gamit ang computer, internet o anumang digital na paraan. Ang parusa. Ayon sa Section 6 ng RA 10175, ang mga krimeng nagsasaad sa umiiral na batas tulad ng libel ay ginagawa sa pamamagitan ng teknolohiya ay paparusahan sa isang antas na mas mabigat sa karaniwang batas. Traditional na libel under Article 355 of Revised Penal Code, Prison correctional sa minimum at medium na panahon, 6 na buwan at 1 araw hanggang 4 na taon at 2 buwan. Cyber libel under RA 10175, isang antas na mas mabigat, 6 na taon at 1 araw hanggang 12 taon na pagkakakulong at maaaring may multa.
Gaano nga ba kahalaga ang batas na cyber libel? Sa panahon ngayon, ang social media ay napakabilis ng pagkalat na impormasyon. Ngunit ganoon din kabilis ang pagkalat ng mga mali at mga mapanirang pahayag. Ipinapalala ng batas laban sa cyber libel na ang kalayaan sa pananalita ay may hangganan. May karapatan tayong magpahayag, ngunit mayroon din tayong mga tungkulin na igalang ang karapatan at dangal ng ibang tao. Hindi lang ang nag-post ang may sala. Tandaan, ang pag-click mo sa share o like para palakasin ang kasinungalingan ay magdadala sa iyo sa pananagutan. Kapag inakusahan ka ng accessory sa cyber libel, hindi mo na maibabalik ang pinsala. Masyado itong seryoso. Ang ipinopost mo online ay may epekto sa iyong kapwa. Naaapektuhan nito ang grado, pagkakaibigan, mental health, at maging ang kinabukasan. Ang click mo ay maaaring magwasak na reputasyon at buhay ng isang tao. Itigil ang cyber libel. Mag-isip bago mag-click send.